Tignan nyo muna to mga idol, basic lang naman to kasi tao-tao lang ang depensa ng Lakers. Pakita lang natin, si Jackson Hayes, kahit siya yung center dito ng LA ngayon ay nasa ibabaw dahil yung tao niya na center din ay nasa ibabaw. Pero makikita natin siya na unti-unting umuusog sa ilalim kasi ina-assume niya yung atake ng kalaban. Fast forward natin ng kaunti at nung pumasok na yung big nga sa loob, andyan rin si Hayes obviously kasi tao-tao nga. Okay ang contest niya rito pero na-scorean siya. Again dito, ganun pa rin. Kung nasaan ang kalaban na big man, andyan lang din halos si Jax at dahil may mga screening na nangyayari, napapaswitch siya doon sa mas maliit na kalaban and ito rin naman po yung ine-expect mo sa big man mo. Talagang dapat niyang pinoprotektahan ang loob kasi siya yung pinakamalaki So from one player ay nag-switch po itong si Jax sa original niya na matchup. Kahit dito kay Anthony Davis mga idol ay ganito rin. Tao niya si Pasesniks at nagkakataon talaga na nasa ibabaw lagi itong big ng box. Kasi nga screen siya lagi ng screen. Basta, ganito dumepensa ang Lakers sa halos buong laro at early in the third quarter kung saan basic nga lang naman talaga. Napatapat si Davis doon sa guard pero at the same time, hindi niya nilulubayan yung tao niya talaga. Mamaya ay mag-iiba to mga idol. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Now, may ni-instruct si Coach JJ Redick dito sa kanyang mga players. Hindi po ako expert sa lip reading so kung may magaling magbasa ng bibig dito, i-comment mo nga idol yung posibleng sinasabi ni Coach JJ. Basta, ang naiintindihan natin dito ay tumuturo siya sa kabilang court and may mga ilang turo pa. Sabay kitang-kita na ginagawa niya tong senyas na number 3. Si Bronny, si Connect, mga nakatingin din po doon sa sinasabi niya. Tapos sa putol na yung clip. Hindi natin alam kung ano yung sinabi niya mga idol talaga pero pagkatapos ng clip nga na iyon, biglang ito na po yung ginawang depensa ng Lakers. Kita natin si Jackson Hayes na andito ulit sa ibabaw tapos si Pasesniks ay andito rin. Magkalapit sila ngayon. Tapos maya-maya lang, ayan na. Naiwan sa ibabaw si Jax habang si Pasesniks naman ay andito sa mid-post. So akala ko ba tao-tao yan? Kung tao-tao ito, dapat nakasunod lang si Hayes doon sa big man. So binago nila ngayon ang kanilang depensa. At ito yung inventong depensa ni Coach Redick. Tila naka 1-2-2 zone defense ang Lakers kung saan yung big man ang nasa ibabaw. Kakaiba talaga to mga idol kasi ang usual na 1-2-2 zone defense ay yung mga pinakamabilis nyo na player yung unang-una doon sa taas. Ngayon, yung pinakamabagal na player pa sa court para sa LA yung nandyan. Kaya kakaiba po talaga ito mga idol. Kita niya si Pasesniks na nabasa rin po yung depensa na yan at pumwesto sa gitna kung saan doon may butas. Alam mong naka-zone tong LA kasi wala man lang sumunod dito kay Pasesniks. Nagturo pa itong si Hood-Schifino na lumipat na nga po ang big ng kalaban. Si Connect nagtuturo rin pati si Goodwin. Tila reverse psychology yung nangyari kasi ngayon na walang tumatao sa big man edi big man ang hinahanap ng box. Kita nyo, si Hood-Schifino lang yung tumapat pero boom, biglang nag-help si Jax. Hindi ko pa alam mga idol kung ano ang mararamdaman ko sa ganitong inventong depensa. Good hustle si Bronny sa labas, siya talaga ang dapat nagko-contest niyan at nahabol naman. Again, uulitin nila to na tila hindi po iniisip sa una ni Jax itong big man na tao niya dapat. Kasi nga zone sila ngayon. Tignan nyo tong mga maliliit na guards na ito nakasama ni Jax na nag-aabang doon sa pasa papunta kay Pasesniks. Tila dinedare talaga ng Lakers na ipasa ang bola dyan sa big man kasi nakaabang na nga sila doon. Ewan ko kung papalag yung ganitong klaseng depensa pag Jokic na yung kalaban. Pero nahirapan talaga hanapin ng box si Pasesniks sa pagkakataon na ito. Nabasag nga lang ng box to, buhat nitong contested na tres nila. Okay din.
After nun mga idol, balik tao-tao na itong Lakers at natambakan pa nga sila ng Bucks ng 15 this game. Pero binuhay po sila ni Quincy Olivari noong pagpasok niya ng 4th quarter. Aside sa scoring niya this game, gusto ko po yung liksi niya rin sa court. Tulad dito, ginagawa na to ng Lakers noong unang game pa lang nila ngayong preseason. Ibibigay sa big man, sabay may 2-man split action ang iba nilang mga players. Ngayon si Max Lewis to at si Olivari nga. Ganda ng ginawa ni Olivari dito na talagang ganap na ganap sa play. Nagmabilisang sprint siya para malito yung depensa. Kumpara mo yan dito kay D'Lo na sa similar na play, magsiscreen lang din dito though walang nangyaring mga sprint din. Hindi pa siya tumabi kagad kaya nawalan gaano ng spacing. Si Olivari, takbo kung takbo rin talaga. Dahil din po sa press na ginawa ng Bucks, bigla ang napatapat yung big man dyan kay Olivari. Maliksi nga yan, diba? So agaran niyang na-realize yung advantage niya sa bilis kontra doon sa 7-footer. Again, hustle din siya sa depensa. And lastly mga idol, tumawag rin siya ng play para sa sarili niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito pero yan ang senyas nila para sa kanilang baseline out of bounds play mga idol. Para sa kanya to, pagkabigay niya ng back screen doon kay Traore, bigla ang naglift naman siya para sa pin down mula kay Castleton. Nice play din yan at bagay din po sa shooter yung play na yan. So yun mga idol, pasensya na kung ngayon lang tayo nakapag-upload no. Simula kasi nung Friday night, kinukumpuni ko yung PC ko ngayong Sabado lang naayos kaya natagalan din. Okay din yung Olivari mga idol, kahit na masasabi mong hindi talaga siya mapupunta sa mismong Lakers team, ayos yung kumpiyansa niya at always ready rin. And hindi ko po alam kung ano ba ang dapat maramdaman ko doon sa imbento ni Redick na depensa. Epektibo ba ito? Ewan, hindi pa natin mahuhusgahan ngayon kasi literal na 2 possessions lang po nila yung ginawa. Pero kayo ba? Ano po masasabi niyo sa depensa na iyon? Ilagay niyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch. Ako po ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.